Amen. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Batiin po natin yung mga katabi natin. Magandang umaga. Sabihin natin, masaya ako nandito ka. Totoo yan masaya tayo na nandito po ang bawat isa sa atin. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng Hulyo. Ang bilis po. Kailan lang po ay tayo? First week ng July. Ngayon, third Sunday na po ng July. Amen. At tayo po ay mananalangin na. Marami po tayong ipagpe-pray. Although lahat naman kailangan po ng panalangin. Amen. No, pero syempre may mga ilan lamang po tayong ipagpe-pray sa umaga na to. At bago po yun, nais po muna natin i-welcome si Joshua. Joshua, tayo ka nga. Yan, welcome po si Joshua. Amen. Yan, taga-Rosario. Ayan mga taga-Rosario, Joshua. Taga-Muson po siya. Meron tayong mga taga-Bagbag dito. Ayan. Purihin ang Panginoon. Joshua, ikaw ay nasa Sambahayang Christian Ministries, Born Again Full Gospel. Full Gospel Church. Ayan. So tayo po ay manalangin na. Manilingan ko na po ang bawat isa. No, may nagbe-birthday. Tama. Ayun. July 21. Uy, pogi. Pogi to. Wala pa Hindi ko alam ba't wala pa. So, sige po, pag-pray po natin si Kuya Polo at saka yung iba po na nangangailangan po na panalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa umaga na to. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Thank you, Lord, for your grace. We don't deserve it, Lord, pero lagi mong binibigay. Punong-punong biyaya sa bawat araw. Salamat po, O Diyos. Salamat sa patuloy na pag-uunawa at pagbibigay mo sa amin ng oportunidad upang sambahin ka. Salamat sa buhay na meron po kami ngayong Panginoon na nagagamit namin para purihin ka, lumapit sa iyo, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Nawa, simula pa kanina, nakikita mo na ang bawat isa. God, wala naman kaming maitatago sa iyo. Wala kaming maililihim sa iyo. We pray, Lord God, that we really give you the highest praise and adoration na nai-offer po talaga ng bawat isa ang aming mga buhay, ang buong puso at kaluluwa, maging ang aming kaisipan, O Diyos. Banal na Espiritu, patuloy na mangusap ka nga po at paghari ka sa lahat ng mga naririto. We pray for Polo sa kanyang kaarawan sa July 21, Lord God. Continue to bless him and give him, Lord God, the desire of his heart. At alam mo po yung Panginoon, bigyan mo po siya ng magiging trabaho niya na walang pasok ng linggo. We also pray for Attorney Yen, for the letter of reconsideration, God. We ask for your favor and your grace. Anak mo po siya at alam namin, Panginoon, na special sa iyo yung mga anak mo, kaya itong letter na to ay tutugunin po ng kanyang profesor. Salamat po, magiging magandang balita po ito. Ganon din kay Ate Merly, we are praying for bagong work niya, O Diyos. Kung saan man yun, gabayan at ituro mo sa kanya kung saan yung magiging bago niyang trabaho, Panginoon. Sa kapatid ni Nanay Wilma, Panginoon, si Kuya Mario Maggracia, nawa mabasa na po yung resulta ng CT scan niya bukas. God, hindi po malapit yung pinanggagalingan nila. Kaya we pray, Lord God, ay mabigay, mapagkaloob na po sa kanila yung pagbasa ng resulta ng CT scan. And higit sa lahat, Lord, ngayon pala, nagpapasalamat na kami sa iyo na maganda po yung resulta ng kanyang CT scan. Wala pong anumang problema o sagabal o hadlang sa anumang nais mong mapangyari sa buhay ni Kuya Mario, Panginoon. Ganon din kila Tatay Inyong and Nanay Ilyam. We continue to pray for your good health, Lord. Yung pagkaliyo nila, patuloy namin dinudulog sa iyo, mawala na po to. Sana nanganak na yung nanay ni Chloe. Thank you, Lord God. Yung provision mo at lakas ang patuloy na kahilingan namin. And for Cassandra Saldivar na nakalabasan ng ospital, Lord, yung
kidney niya na namamaga. Nawa, O God, yung mga gamot na ini-intake niya ay maging mabisang kagamit-gamit po ito. Higit sa lahat, Lord, nawa siya mismo ay lalapit sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito na idinulog namin at sa bawat isa na naririto, naniniwala po kami, meron ding mga kahilingan ng lahat. Lord, alam mo na po yun. Sabi mo nga sa iyong salita, bago pa namin ibukas ang aming mga labi, alam mo na po ito, kaya patuloy kaming aasa sa iyo dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Noong nakaraang linggo po, ang pinag-usapan po natin, di ba? The season of prison. At meron pong panahon, kung hindi ka pa nakakalaya ngayon kapatid, may panahon po ng paglaya po natin yan. Amen! Let us just wait patiently to the Lord. Ngayon naman pong umaga na to, di na po natin yan babalikan. Gusto ko lang po maalala po natin kung ano po yung mga pinag-aaralan natin. Ngayon naman pong umaga na to, meron po akong mahalagang katanungan sa inyo. No? Sino ang pipiliin mo? Ayan. Okay, Pastora, sino yung pinagpipilian ba? Ayan. Sino ba yung pagpipilian? Kung marami kang manliligaw, sino pipiliin mo doon? Tama. Kung ikaw naman ay lalaki na marami kang nagugustuhan, sino naman ang pipiliin mo? Sa mga may asawa, wala na kayong karapatang mamili. Dahil kayo ay nakapili na. Tama po ba? So, hindi po para sa inyo yun. Amen. So, biro lang po yun. Sino ang pipiliin mo? Ang mga ganito pong tanong, lalo na sa panahon po natin ngayon at sa buhay po natin ngayon, ay kailangan po siya ng desisyon. Tama po ba? Kailangan po siya ng masusing pag-iisip at desisyon. At the end of the day, ang tao pa rin ang laging napangyayari sa kung ano yung gusto niya maganap sa buhay niya. Tama po ba? Kahit po sabihin namin na kunwari, in-advisean ka namin na, hindi, ito piliin mo, mas maganda to. Eh, hindi mo naman type. Pipiliin mo pa rin, di ba, yung gusto mo? Tama po ba? Kung ano pa rin yung nasa puso nyo, yung pa rin po yung pipiliin nyo. At sa araw po na to, tayo po ay tuturuan at tutulungan ng Biblia sa isang mahalagang desisyon na ito na kailangan po nating gawin. It's about time. Ito na po yung panahon at oras na kailangan na po nating mamili. Ngayon po, malalaman po natin ano ba yung kailangan nating piliin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Joshua or sa Josue. Joshua chapter 24, verses 14 to 24. Nasa lumang tipan po tayo, pagkatapos ng Deuteronomio, ang Josue or Joshua. Buksan po natin. Nais ko po na kayong lahat ay buksan niyo ang inyong mga Biblia at makisabay po kayong magbasa sa pamamagitan po ng inyong mga mata. Joshua chapter 24, verses 14 to 24. Nakita na po natin? Hallelujah! Basahin po natin. Kaya naman ngayon, si Josue po itong nagsasalita. Sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin nyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupain ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod.
siya ang ating Diyos. Verse 19, muling nangusap si Josue, sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, ano pong mangyayari? Mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayang lipunin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Verse 23, last 2 verses, sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita na to. Lord, open the hearts and the minds of those people who can hear your word right now in Jesus' name. Amen. Katulad po ng sinabi ko kanina, sino ang pipiliin mo? By now, na nabasa po na natin yung ating main verse, you have the idea kung sino yung pagpipilian po natin. Tama po ba? Sino ang pipiliin mo? Si Yahweh, ang Diyos, o ang mga Diyos-Diyosan? Siyempre, practically and generally, you will answer, of course, ang Diyos ang pipiliin natin. Pero mamaya malalaman ninyo na bukod sa pinipili pala ng tao ang Diyos, pero pa rin siyang kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. At yun po yung gusto nating talakayin, gusto ng Panginoon na ituro sa atin ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, ang Biblia ang magtuturo po sa atin at tutulungan niya tayo na maging fix yung decision natin, si Yahweh lang. Yung Diyos-Diyosan lang. Wala na pong iba. Wala sa gitna. Amen po ba? Hindi po pwedeng nandun tayo sa gitna. Isa lang ang dapat po nating piliin. No? Sabi ni Joshua sa verse 15, kanino kayo maglilingkod? Nakita po natin kanina sa binasa natin. At kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Kay Yahweh o sa mga Diyos-Diyosan. Ang kausap po rito ni Josue o ni Joshua ay yung mga Israelita. Amen. Pero, bagamat ito po ay matagal nang naganap at sasabihin po ng marahil ng ilan, mga Israelita naman pala yung kausap ni Josue dyan Hindi tayo kasama, Pilipino tayo. Ang Diyos ni Josue, ang Diyos ng mga Israelita noon, siya pa rin Diyos natin ngayon. Hindi po siya nagbago. Makikita po natin yan sa kahayag, I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Amen. Kaya hindi nagbago yung Diyos. Kaya itong aral po natin na to ay meron pa rin malaking kaugnayan sa ating mga tao ngayon kahit pa tayo po ay Pilipino o anumang nasyon po ang makakabasa o nag-aaral ng salita na to. Kanino kayo maglilingkod? Sabi ni Josue, kailangan yung pumili. Sinong paglilingkuran ninyo? Si Yahweh o yung mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno? Yan. No? Dahil po, ang mga Israelita in history and in the Bible, makikita po natin, sila mismo, nasaksihan po nila, nakita nila, naranasan po nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Nung sila po ay iligtas sa kamay ng mga taga-Ehipto. Nasaksihan po nila lahat yon. Sabi po sa verse 16 to 18, sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at paglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. So they know
kung sino si Yahweh. Amen po ba? Kilala nila ang Diyos. Kilala po nila ang kung sino yung nagligtas sa kanila. Kilala nila at alam nila kung anong ginawa ni Yahweh sa kanila. Same as true with us. Kilala natin ang Diyos. Tama mo ba? At alam natin kung ano na ang mga ginawa ng Diyos. Hindi lang sa mundo, maging sa mga personal po nating buhay. Alam natin how God blesses us. Amen? How God healed us. How God protected us. At marami pang iba. Kilala natin ang ating Diyos. Alam po natin ang kayang gawin ng ating Diyos. Amen. So why? Now, why choose God? Bakit kailangang piliin ang Diyos? Bakit kailangang piliin si Yahweh? May dalawang bagay lang po tayong sasabihin patungkol sa ating tunay na Diyos. And the rest of it, you must read your Bible and know our real God. Basahin niyo po yung inyong mga Biblia, mas magkakaroon po ng malaking tulong kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia para mas makilala po natin yung ating Diyos. Amen. Now, why choose God? Bakit kailangang piliin ang Diyos? Una, we all know what God has done. Alam po natin ano na ang ginawa ng Diyos. How He made everything. Lahat ginawa niya. Tama po ba? Lahat nilikha niya. Pati po tayong mga tao. Alam natin ano yung kapangyarihan niya. Ano yung kayang gawin ng Diyos. Kilala natin ng Diyos. Sabi po sa awit 19:1, buksan po natin. Sa awit, nakita niyo na po, awit 19:1. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Amen po, amen po ba? Dito po sinasabi rito, tumingin ka pa lang sa langit. Alam mo na, hindi yan magagawa ng tao. And even those theories kung paano nagkaroon ng mundo, paano nabuo ang Pilipinas, even those theories, hindi naman po yun ang totoong naganap kung paano nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng sanlibutan, nagkaroon ng mga bansa, kung paano nagkaroon ng Pilipinas. Yun ay dahil sa Diyos. Amen. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Walang ibang lumikha nito kundi ang Diyos. Sige nga, kung talagang matalino ang tao, kaya niya bang gumawa ng dagat? Hindi niya kaya yun. AI na picture, na video kaya. AI. Huwag kayo masyadong humahanga sa AI. Panahon na po tayo ng AI, tama? That is, ano ang AI? Artificial Intelligence. The word itself, artificial. Talino niya, di ba? Sasabihin natin ang galing ng AI, alam niya lahat. Sinong nagprograma sa AI? Yun ang tanong. Sinong nagprograma sa AI? Tao pa rin. Kaya hindi matalino ang AI. Huwag kayong masyadong, o yung mga estudyante, huwag kayong masyadong aasa sa AI. Magbasa kayo ng libro. Amen? Iba pa rin po yung nagbabasa ng libro, by the way. Hindi naman yun ang pag-aaralan natin. Sinasabi rito, no? Bakit natin pipiliin si Yahweh? Bakit natin pipiliin ang Diyos? Siya ang lumikha ng lahat. Kahit ikaw at ako ay nilikha niya, bakit di mo siya pipiliin? Siya gumawa sa'yo. Tama mo ba? Siya ang gumawa sa'yo, ba't di mo siya pipiliin? And bukod doon, naranasan ng mga Israelita at naranasan natin, katulad ng sinasabi ko kanina, they experience God in their life. Kapatid, naranasan mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Halos lahat po tayo makapagsasabi kung paano po kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Until today,
At ang sigurado po doon, ang Diyos po ay hindi natatapos o hindi tumitigil sa paggawa niya sa ating mga buhay. Di pa po siya tapos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi po rito, bakit ko pipiliin ng Diyos? Siyempre, siyang lumalang ng lahat. Kasama ka doon sa nilalang na yon at nararanasan mo hanggang ngayon, kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan mo at nalalaman mo hanggang ngayon, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan mo, kapatid, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, kahit na tayo ay minsan hindi mabuti. Mabuti pa rin ang Diyos. Kahit tayo hindi tapat, ang Diyos tapat pa rin. Amen? Kahit tayo po ay kung ano-anong ginagawa, ang Diyos nananatili yung pag-ibig niya sa atin. Bakit? Dahil ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya ang kanyang mga nilalang, lalo na ang kanyang mga anak, ay makasama niya doon sa kanyang kaharian. In His kingdom. Amen. Pangalawa, bakit natin pipiliin si Yahweh? Bakit pipiliin ko ang Diyos? Kasi walang mahirap sa Diyos. There is nothing hard to God. Sabi po doon sa Josue, tingnan niyo po, kanina nabasa na natin, verses 17 to 18. Tingnan niyo yung ginawa ni Yahweh sa kanila. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Just a little bit background. Alam niyo kung ilang taon silang naalipin ng mga Egyptian, itong mga Israelita? Alam niyo kung ilang taon? More than 400 years. Ganon po sila naalipin ng mga Egyptian, ng Paraon. It's more than 400 years. Pero sino lang nakapagligtas sa kanila? Ang Diyos. Tuloy po natin. Nasaksihan din namin sa kanila na mismo nagmula. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. If you're going to read your Bible in Exodus, kung paano niligtas ni Moises ang mga Israelita, doon po napakita ang lahat ng kababalaghan, lahat ng himala ng Diyos, kung paano niyang pinakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Anong sabi niya kay Moises? Sabi ni Moises, ano sasabihin ko? Sino ka? Ang sabihin mo, ako nga. Yung nahati yung dagat, doon po lahat nangyari yan. Nagkaroon ng 10 salot hanggang patayin yung mga firstborn po nila. Doon po lahat naganap ito. Nasaksihan po ito at naranasan mismo ng mga Israelita dahil naganap yon, nangyari yon. Una, upang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Pangalawa, para sila'y iligtas. Amen. So, walang mahirap sa Diyos. Kaya nga kinakanta natin yan walang mahirap po sa ating Diyos. Sabi po sa Jeremiah 32 verse 27. Jeremiah chapter 32 verse 27. Nakita niyo na po? Amen. Basahin po natin. Pwede po bang basahin natin ang sabay-sabay? Jeremiah chapter 32 verse 27. Ready? 1, 2, 3. Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Punta po tayo sa verse 17. 32 verse 17. Si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Sabi ni Jeremias sa kanyang panalangin sa Diyos. Kilala ni Jeremias kung sino yung pinapanalanginan niya. Kung kanino siya nagpe-pray. Alam niya kung anong kayang gawin ni Yahweh. Alam niya kung anong kayang gawin ng Diyos, kapatid.
Ikaw at ako, alam nating lahat kung gaano kamakapangyarihan ang ating Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Yung mahirap sa atin, sa Diyos hindi. Amen po ba? At yung imposible sa atin, sa Diyos po hindi. Saan yung sinabi? Luke chapter 1 verse 37. And allow me to read it in King James Version kasi dito ko gustong makita o marinig ninyo yung sinasabi, yung exact word na gusto kong ibahagi sa inyo. Luke chapter 1 verse 37, sabi po doon, for with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Mga kapatid, bakit hindi mo pipiliin ang Diyos? Walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Kaya niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Matatalo niya ang lahat ng kaaway. Bakit hindi mo pipiliin ang Diyos? He is a very powerful God. Wala pong ibang tatalo sa Diyos. Kahit po sabihin natin, uy, makapangyarihan yan. Kahit pa siya yung pinakamakapangyarihan dito sa mundo, hindi po siya mananagumpay sa ating Diyos. Revelation 1:8, pahayag 1:8. Pahayag, pinakahuli po ito na aklat sa ating Biblia sa New Testament. Revelation chapter 1 verse 8, sabi po rito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na ano raw? Makapangyarihan sa lahat. Diyos siya kailan? Sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ito po yung binabahagi ko sa inyo kanina. Yung Diyos nila noon dito sa lumang tipan, siya pa rin Diyos natin ngayon, at siya po yung Diyos na darating, na inaasahan po natin, ng kapag-asahan po ng mga Kristiyano, darating ang Diyos. At gusto po natin sabihin dito sa ating binasa, in Revelation chapter 1 verse 8, sinabi dyan, ako ang Alpha at ang Omega. Sinong nagwika niyan? Mismo po ang Diyos. Na makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi mong makapangyarihan sa lahat, kahit sinong itapat mo, walang panalo. Yan ang Diyos natin. Amen? Minsan sa mga tao, di ba, like for example, sa mga boksingero, ito bata ko. Yan, may mga ganyan tayo. Ito bata ko, malakas to. Magaling to. Nakakapamili tayo kasi alam natin kung gaano yung kalakas, gaano siya katibay, gaano siya kagaling. Nakakapamili tayo, tama? Sa Diyos, siya na nagsasabi, ako yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Doon pa lang, di ka na dapat mag-iisip, pipiliin ko ba ang Diyos o hindi? Amen? Parang there is no reason para hindi po natin siya piliin. Siya po talaga yung nararapat na piliin ng lahat ng tao, hindi lamang po tayo. No? Awit 95:3. Balik po tayo sa awit. Yan, maganda po ito para napapractice po tayo sa pagbukas ng ating mga Biblia. Awit, chapter 95, verse 3. Sabi po rito, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Sino ba yung Diyos ng mga tao ngayon? Higit siya sa lahat ng Diyos. At siya lamang ang tunay na Diyos, wala nang iba. So there is nothing hard, wala pong mahirap sa Diyos po natin, mga kapatid. No? Ganon po, pinapakilala ng Biblia. And I know, you know for yourself, alam niyo sa mga sarili ninyo, kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos.
Tama po ba? Dahil siya yung may authority, siya yung may kapangyarihan, siya yung may karapatan dito sa ating mundo, maging sa bawat isa sa ating pong mga buhay. Yes, God gave us the freedom, pero hindi mo dapat gamitin yung kalayaan na yan sa mga bagay na hindi para sa Diyos. Maliwanag po yun na sinasabi sa Biblia. Bagamat malaya po tayo, pero hindi natin gagamitin yung kalayaan na yan para sa ikapapahamak po natin. Tama po ba? Kaya, piliin mo ang Diyos, kapatid. Huwag mong isipin na pinili mo na ang Diyos. Kasi dito na tayo papasok sa sinasabi ko kanina, na akala natin, napipili natin ang Diyos, na yung Diyos talaga yung pinananampalatayanan natin. Yes, but partially. Tapos the other half or the other part, meron ka pa palang iba. Kanina, itong dalawang pinag-usapan natin, bakit kailangang piliin ng Diyos? Ngayon naman, tignan po natin, ano yung ayaw ng Diyos? Nandito rin po yan sa ating pinag-aaralan sa Josue. Balik po tayo kay Joshua, chapter 24, verse 19. Meron pong ayaw ang Diyos. Kaya dito po sa Joshua, chapter 24, verse 19, sabi po dito, sabi ni Josue, kasi si Joshua po ang leader nila dito. Muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Anong ayaw ng Diyos? Ayaw niya po ng may kahati. Ayaw niya po ng hati ang paglilingkod po natin. Ito yung sinasabi natin. Yes, you have faith in God and then you also have faith in here. You believe in God but you believe in here. Mamaya malalaman po natin kung paano. Pero sinabi rito ng Biblia, ang Diyos po natin ay banal at ayaw niya ng nahahating paglilingkod. Kaya nga una pa lang, doon sa mga naunang verses, sinabi na ni Joshua, sino ang paglilingkuran nyo? Sabihin ninyo, si Yahweh o yung mga Diyos-Diyosan. Kasi ayaw ng Diyos ng may kahati. No? Sa Matthew 6:24, basahin po natin, Mateo. Nakita niyo na? Matthew chapter 6 verse 24 o Mateo 6:24. Sabi po rito, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwedeng sabay. Sabi sa Biblia, isa lang. Kapupuotan mo yung isa, iibigin mo yung isa. Nakita niyo po yun? Again, the message did not came from me, but came from the Bible. If you have your Bible, you can read it in your Bible. It was clearly written there, maliwanag na nakasulat dyan, na hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng 50% sa Diyos, 50% sa ibang mga bagay. Hindi po pwede. Pumili ka, isa lang. It's either yung Diyos o yung gusto mo talagang sambahin. Amen po ba? Kailangan yung isa, ibigin mo, yung isa, kapuotan mo. Kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng nasa gitna po tayo. Dito po sa Pilipinas, katulad ng naibahagi ko sa ating social media group, meron po tayong tinatawag na syncretism na hindi tayo nagiging aware na nagagawa po pala natin ito kahit po tayo ay mga Kristiyano na. Ano yung syncretism? Ang paghahalo, makinig po kayo mabuti ha, ang paghahalo ng biblical faith sa ibang espiritual na paniniwala o gawain. Pinaghahalo niya yung biblical faith niya, tapos yung ibang spiritual na gawain,
na hindi naman talaga sa Diyos, na pinapakilala ng mundo na yan ay sa Diyos, na wala namang masama dyan. Kung gagamit ka nito, kung meron ka nito, wala namang masama. Marami na pong ganyan. At tayo po, baka hindi po natin alam, biktima din po tayo ng mga ganitong paghahalo ng biblical faith sa ibang spiritual na paniniwala o gawain. Mga halimbawa po, yung mga may agimat at anting-anting. Nagpe-pray kay Jesus, pero meron silang mga agimat. This place, Cavite, is very well known from that word, agimat. Diba? Natira po kami sa Bacau, kung alam niyo po yung lugar na yon. Kada Biyernes Santo ng mahal na araw, hindi po matitigil yung putok ng baril. Kasi malapit lang sa amin eh. Sabi namin, ano yun? Tapos syempre, nandun yung mga kapitbahay. Testing yun ng agimat nila. Kung sila daw po ay tatablan ng bala o hindi. Hanggang ngayon meron yan. Sino meron yan dito? Subo niya na. Opo. Ito yung pinaghahalong nagpe-pray kay Jesus, nagpe-pray sa Diyos, pero merong agiman. May anting-anting. Or kung wala ka man nito, naniniwala ka. Baka naniniwala ka. Yes, that thing exists. Totoong nag-i-exist yan. Pero yung pananampalataya mo, ibang usapan na kasi kapag naniniwala ka nito. Tama? Sabi mo, Kristiyano ka, pero naniniwala ka sa mga ganyan. May agimat. Kanino gawa yun? Kung yan ay may agimat man, yung mga tao ay may agimat man, may anting-anting man sila, it did not came from God. Di po siya galing sa Diyos. Amen. Yung mga lucky charms. Ay, bili kayo bracelet. O, ikaw, bili na, mura lang. Swertihin ka. Diba? So, swertihin daw. Pag meron ka nito, meron ka sa bahay ng ganito, yung pusang gumaganyan. At kung ano-ano pa. Alam nyo dati, nung JCSGO time pa, ngayon ko lang i-contest to. Isa rin ako sa ganyan. Bumili ako nung yung mga pang-display ng kabayo. Sabi nila maswerte yun. Yung sunod-sunod po. Alam nyo ba yun? Pamilyar kayo doon? Yun, no? Yung kabayo na base yata yun. Sabi nung nagtitinda, nag-aalok, Mrs., pag meron ka nito, suswertihin ka. Naghihirap ako. Gusto kong swertihin. Hindi ko siya binili. Hulugan. Ngayon ko nakikita yung logic. Kung yan ay swerte, bakit pinapautang? Gets nyo yung punto? Kung swerte talaga yun, ba't nila pinapahulugan? Diba? O baka bumili kayo. Tapon nyo na yan. Suko nyo na sa Diyos yan. Ito yung sinasabi ko, minsan meron tayo sa mga bahay, hindi tayo aware. O yung mga suot-suot nyo, siguraduhin yung hindi lucky charm yan. Nasabi, pag meron ka nito, pwede naman mag-accessories ng walang kahulugan. Yung iba kasi, meron talaga silang kahulugan. Nagigets niyo po ba ako? Meron talaga na bibili ka, lalo na doon sa tindahan sa Yapo, sa yung lugar ng mga Chinese. Ongpin, oo, diba? Marami sila niyan, mga lucky charms talaga. No? Opo. Isa pa. Horoscope. Uy, ano mo sabi sa love life ko? Ay, palabas ako yan nung ako'y high school. Palabas ako ng horoscope. Di ba, Kristiyano na? Ay, ano sabi sa love life ko? Ano sabi sa horoscope ko? Ano mangyayari sa akin sa araw na to? Biro mo, inasa mo yung mangyayari sa'yo sa araw na yun, sa horoscope. Naniwala ka, sabi ng horoscope mo, suswertihin ka, mapapangasawa mo, ganito. Tapos pag hindi nangyari, anong mararamdaman mo? Saan binabasa yung horoscope?
I mean, saan nila nagmumula? Yung ano na yung pagbasa ng mga, yes. At yung mga gawain na yon ay gawain po ng mga pagano. And what are pagans? They do not have God. Amen. Huwag mong iasa yung kinabukasan mo sa horoscope. Meron kang Diyos. Meron tayong Diyos. Maging tapat po tayo sa Diyos natin. No? At marami pa pong iba. 1 Corinthians 10:21. Basahin po natin. Unang Korinto. First Corinthians chapter 10, verses 21 to 22. Sabi po rito, kaya nga yung una, ayaw ng Diyos talaga na may kahati. Tingnan niyo po ito kahit sa bagong tipan ha. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Maliwanag, nasa Biblia po yan. Amen? Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Amen? Hindi pwede, sasabihin mo, Kristiyano ka, pero nakikisalo ka pa rin sa dulang ng demonyo, nakikihati ka pa rin sa gawain na kaaway ng Diyos. Demonyo, kaaway ng Diyos. As simple as that. Wala tayong pagtatalunan dahil yan po yung totoo. Amen. So sabi ng Biblia, hindi pwede. Hindi pwede sabay na ginagawa yan. Iinom ka sa saro ng Panginoon, tapos iinom ka sa saro ng demonyo, sasalo ka sa dulang ng Panginoon, tapos sa dulang ng demonyo, ikaw ay baliktarin. Siguro kung saan may mabuti, maganda yung ginawa ng God ngayon, dito muna ako kay God. Ay, maganda yung ginawa nito, dito muna ako sa... Hindi po pwede yun, isa lang. Kung sa saro ng Panginoon, sa saro ng Panginoon. Literal na saro, yung nagko-communion po tayo. Kaya nga yung pagko-communion, that is not just a normal ceremony every first Sunday of the month. Nakita nyo gaano yung value ng communion? Saro ng Panginoon yan. Hindi pwedeng gumagawa tayo nun, tapos nakikiisa tayo, naniniwala tayo sa gawa ng kaaway ng Diyos. Exodus 34:14. Balik po tayo sa lumang tipan. Exodus chapter 34, verse 14. Nandiyan na po tayo. Sabi po rito, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na ano daw siya? Mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. I am a jealous God. And my name is Jealous God. Mapanibughuin ng Diyos. Ayaw niya nang may kahati. Ayaw niya nang may iba ka. Ayaw niya nang nangangalunya ang mga mananampalataya. Kaya nga kung titignan niyo po yung kwento sa Josue, na galing po sa main verse natin, kung bakit pinalayas ng Diyos yung mga kaaway nila doon, kasi ganito po yung ginagawa nila. Bukod doon sa mga sinabi natin kanina na syncretism, na kung saan pinaghahalo yung biblical faith sa ibang paniniwalang espiritual, sumasama pa ang mga tao sa Diyosan. Amen. Ayaw po ng Diyos na meron kang ibang Diyos. Kung tatanungin ka, kapatid, hindi pa ba sapat ang Diyos para magkaroon ka pa ng ibang Diyos? Hindi pa ba sapat-sapat
ang ginawa ng Diyos para humanap ka pa ng ibang Diyos at maglingkod ka sa ibang Diyos? O minsan mas pinipili pa ng tao ang Diyos-Diyosan kaysa sa tunay na Diyos? Alam niyo, isa pang malalang paghahalo ng yung syncretism. Tingnan po natin sa Deuteronomy 18, 9 to 14. Kung titignan niyo po yung Tagalog Bible ninyo, may subtitle yan. Deuteronomy 18 verses 9 to 14. Anong nakalagay sa subtitle dyan? Babala laban sa pagsunod sa kaugalian ng mga pagano. Basahin po natin. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong makikiisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Ano kaya yung kasuklam-suklam na gawain ng mga tao na ayaw ng Diyos? Tuloy. Sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupain pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa Kanya. Huwag na ninyong tutularan ang mga gawain ng mga taga roon. Ito po yung karugtong ng kwento natin kay Josue. Nauna nating binasa kanina. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ang mga gawain na ginagawa ng mga pagano, na ginagawa ng mga tao hanggang ngayon ay yung mga tulad nito. Mga nanguhula, naghahandog ng kanilang mga anak, mga mananawas. Kayo kung may mga anak, wala namang masama, wala namang mawawala kung ipapatawas ko siya. Sige, ngayon yung po gawin yan. Nung nabasa nyo na po ito at nalaman ang katotohanan. Ito pong bagay na to ay kinasusuklaman ng Diyos. Amen. Ayaw po ng Diyos. Pati yung nanguhula, mangkukulam, pero pa rin pong mga mangkukulam ngayon. At ang itsura po ng mangkukulam ay hindi na po yung alam natin na mahaba yung buhok, nakasombrero, may walis tinting. Hindi po ganun itsura nila. Normal na tao po sila. Pero may ginagawa sila. Amen. Kinasusuklaman ng Diyos. Yung mga sumasang-uni sa espiritu ng mga patay, o yung mga naku-curious dyan, sige nga, maglaro tayo, yung ikot-ikot yun. Yung Spirit of the Glass, di ba? Ayaw ng Diyos. Mga Kristiyano, sa mata ninyo, nakita po ninyo, ayaw ng Diyos. Kinasusuklaman ng Diyos. Amen. Saka yung bawa yung baby or yung bata, ay may baby tayo, naiyak. Uy, lawayan mo nga ito. Nausog mo ata. Lawayan mo nga yung anak ko. Nilawayan, di pa nagsisipilyo. Alam niyo po, nung time namin, we're still in that, before, dating relihiyon namin. Kahit po dati kaming ganoon, no? Dati kaming Catholic. Yung tatay ko talaga, nagagalit siya pag pinapagawa ko yun sa mga anak ko. Kasi sabi niya, marumi yung laway ng tao. Bakit mo pinapalo yung mga anak mo? Wala pang spiritual na usapan po doon. Amen? Walang spiritual doon. Basta ayaw ng tatay ko. Maselan po yung tatay ko eh. Sabi niya, marumi yung laway ng tao. Ikaw, paano-ano ka pa? Di ba pag may bumati, uy, ang ganda naman ng anak mo. Pero usog. Tapos tayo namang mga Kristiyano, ay, pero usog na nga.
Nakita niyo po yung simpleng mga galon natin, kasama pala tayo sa syncretism. Hindi natin namamalayan. Amen. Ang tao, magkakasakit kung magkakasakit. Ang tao, mawawala kung mawawala. At hindi sa kung ano pa man na nilawayan niya kasi. Ay gumaling kasi nilawayan niya. Di ba naniniwala talaga tayo doon? Mabisa yung laway ni ano? Bira. May bisa na yung laway. Syncretism, mga kapatid, nakakatakot. Na matagal na pala, hindi natin pansin kasi akala natin simpleng ganun lang yun. Ayaw ng Diyos. Amen. Ano pa po yung ayaw ng Diyos? Una, yung may kahati siya, yung sa syncretism. Pangalawa, pag tumalikod sa Diyos at mas piniling maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, balik po tayo kay Josue. Verse 20 po. Chapter 24, verse 20. Kapag tinalikuran ninyo siya, nakakasabay po tayo. Joshua 24 verse 20. Isa pa po sa ayaw ng Diyos. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo. At anong gagawin niya? Parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Amen. Pag tumalikod ka sa Diyos at mas pinili mong maglingkod sa Diyos-Diyosan, lilipulin ka ng Diyos, lilipulin ng Diyos kung sino man yung tao na yon o kung sino man yung mga tao na yon na mas pinipili na paglingkuran ang Diyos-Diyosan. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong Diyos-Diyosan. Yung alam na natin na Diyos-Diyosan, number 1 yon, and the rest, marami pa rin pong Diyos-Diyosan ng mga tao. Amen. Ayaw po ng Diyos. Pag tinalikuran mo siya, mas pinili mo ito kaysa ang Diyos. Ibig sabihin, yun ang Diyos mo kaysa sa Diyos. Tama ba? Mas pinili mo yun eh. Pag mas priority mo to kaysa sa Diyos, isa lang ibig sabihin nun. Yun ang Diyos mo, hindi si Jesus. Hindi yung tunay na Diyos. Kasi ang lagi natin iniisip, mabait naman si Lord. Yan, lagi tayong nagsasabing ganyan. Mabait naman si Lord, maiintindihan naman ako ni Lord. Ngayon, sabi rito, pag pinili mo yun, lilipulin ng Diyos. Kung sino man yung tao na yon o yung mga tao na yon na mas pipiliin ang paglingkuran yung kanilang Diyos-Diyosan. Remember, yung sinasabi natin Diyos-Diyosan dito, hindi lamang po yung mga rebulto. Amen. Maraming uri na po ng Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon. And you know, alam nyo kung ano yung mga Diyos-Diyosan na yan. Dahil napakadali lang naman nilang i-identify. Mas sinunod mo to, mas pinili mo to, mas prioritize mo to, mas pinahalagahan mo ito, kaysa sa Diyos, yun ang Diyos mo. Amen. Maliwanag po, ayaw ng Diyos. Exodus 20, verses 3 to 5. Andiyan na po kayo? Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Verse 3 to 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa aliman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh, inulit na naman
ay mapalibughuin. At hindi lang siya basta ganon. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa lahi, hanggang sa ikaapat na salin lahi. Ito po, yung nasa Exodus chapter 20, these are the 10 commandments given by God to Moses. So, ibig sabihin, nasa 10 utos ng Diyos, wala kayong dapat maging ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Kasi nga, inulit doon, mapalibughuin po ang ating Diyos. And if you're going to the new and greatest commandment today, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Lahat yun buo. Napansin nyo ba? With all. Lahat yun buo. Kasi nga, ayaw ng Diyos na meron tayong ibang Diyos. Ayaw ng Diyos na meron tayong ibang Diyos. Meron tayong ibang pinananampalatayanan. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak, lalong-lalo na, ay mangangalunya sa Kanya. Mangangalunya is adultery, right? Hindi, yung pangangalunya po na tinatawag sa Biblia, and then referring to God, ito po yung ibig sabihin nun. Na meron tayong tunay na Diyos, tapos sumasamba yung mga tao sa Diyos-Diyosan, nangangalunya. Bukod sa kinasusuklaman ng Diyos, yung mga sinabi natin kanina, yung mga ayaw ng Diyos, pwede po tayong makonsider kung hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa syncretism, tayo po ay nangangalunya sa Diyos. We are committing adultery. Meron ka ng Diyos, gusto mo pa to. Meron ka ng Diyos, naniniwala ka pa dito. Naunawaan po natin. Parang yung naging halimbawa ko doon po sa aming training. Kumbaga ganito, para sa mas madaling maunawaan. Kunwari ako, asawa ko na si Piolo Pascual, gusto ko pa ng iba. Biro mo, poging-pogi na si Piolo Pascual. Tama ba? Naghahanap pa ako ng iba. Napakagwapo na nito. Kung ikaw naman ay lalaki, kumbaga ganito, asawa mo na Catriona Gray, naghahanap ka pa rin ng iba. Pati mo na lang tignan yung asawa mo. Para hindi ka mangalunya. Tama po? Ganun po sa espiritual. Mayroon na tayong Diyos. Bakit naghahanap pa ng iba? Bakit naniniwala pa sa iba? Amen. Ayaw po ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 21. 1 John chapter 5 verse 21. Sabi po rito, napakaikli pero napakahalaga po na utos ng Biblia sa atin. Anong sabi sa 1 John 5:21? Andiyan na po kayo? Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Turn away. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga anak, ayaw kasi ng Diyos na meron siyang kahati. Amen. Lumayo na po tayo. Kung ano man yan, meron pa po tayo na Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Isugo po natin yan sa Panginoon. Lumayo po tayo sa mga Diyos-Diyosan na yan. Ayaw po ng tunay nating Diyos. Amen. Kaya inuna nating binanggit kanina at ninais ng Diyos, bakit kailangan nating piliin ng Diyos? Sinabi na natin kanina, pinakamakapangyarihan siya sa lahat. Hindi na natin kailangan yung mga yun. Amen. Kung babasahin po natin, o yung mga nagka-training alam to,
Yung panahon na nagpapakita ng kababalaghan, si Moises, natutumbasan yun ng mga salamangkero ng paraon. Nung ginawa niyang ahas yung tungkod niya, naging ahas yung tungkod ni Moises, na kaya din gawin ng mga salamangkero. Nung ginawa ni Moises na dugo yung ilog sa Egypt, nagawa din ng mga salamangkero. Kaya hindi naniniwala yung paraon kay Moises kasi nagagaya nila, nagagawa nila. Pero tapusin niyo po yung kwento sa bahay niyo na lang. Hindi sila tumagal. Dahil hindi sila nagwagi. Maaari may magagawa yung mga yan na talaga maa-amaze ka. Sasabihin mo talaga makapangyarihan yon. Pero hindi yan tatagal. Dahil makapangyarihan, pinakamakapangyarihan ang ating Diyos. Tandaan po natin yan. Magaya man nila yung mga ginagawa, halimbawa katulad nun, yung mga ginawa ni Moises. Yes, first, second, third, nagawa nila. Di ko alam kung umabot sila ng pangatlo eh. Ay, hindi yung una lang. Yung tungkod, tapos yung simula ng salot, yung una lang, yung naging dugo lang yung Yung sumunod na doon, hindi na nga nila mapalayas yung palaka. Alam niyo po kung bakit yun yung mga pinakitang salot sa yung 10 plagues na yon? Bakit yun yung binigay na salot ng Diyos sa Egypt? Katumbas po yun ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Meron silang Diyos sa ilog, Diyos ng palaka, Diyos ng langaw, Diyos ng niknik. Lahat ng salot na yon, meron pong katumbas yun na Diyos sa Ehipto. Ngayon, yun yung pinakita ng Diyos para ipakita sa mga taga-Ehipto, walang magagawa yung Diyos-Diyosan nyo. Na-gets nyo po ba? Walang magagawa yung Diyos-Diyosan nyo. Kung babasahin nyo pa po yung Biblia natin, sinasabi dyan, huwag kayong magagalit sa akin, nasa Biblia po yan. May mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi nakakapagsalita. Ay, hindi naman kayo kumibo eh. Oh, yan, ganyan, titibo kayo. Kasi baka kinukulto ko na kayo, hindi nyo pa alam. Sinasabi po sa Biblia yan. May mata, may tainga, may bibig. Pero, baliwala. Baliwala. At yun po yung totoo. Amen. Ngayon, anong dapat gawin? Una, ng mga Israelita, balik tayo kay Josue. Malapit na po tayo matapos. Anong dapat gawin? Ngayong ayaw ng Diyos, may kahati siya at ayaw ng Diyos na maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa ng mga Israelita. Anong pinapagawa ni Josue? Sa pamamagitan ni Josue, pero ito po ay utos ng Diyos. Joshua 24. Doon na po tayo sa verse 23 hanggang 24. Basahin po natin. Basahin yung mabuti, ulit-ulitin po natin kahit hanggang sa bahay. Sinabi uli ni Josue, kasi nangangako yung mga tao, di ba? Sabi niya, ayan kayo na mismo yung saksi. Nandun yan sa verse 22. Na nagpasya kayong maglingkod kay Yahweh. Verse 23, kung gayon, anong gagawin? Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran, susundin namin ang kanyang utos. Ang kanyang mga utos, Anong pinapagawa ni Josue sa mga Israelita? Na meron pang mga Diyos-Diyosan? Throw away those foreign gods, sabi sa English version. Itapon. Now, in our time today, I will let you decide. Hahayaan ko po kayong magdesisyon.
Ngayong nalaman niyo po ang katotohanan patungkol sa Diyos, ikaw magdidesisyon kapatid. Pero bibigyan kita ng payo ng katulad sa Biblia. Choose God. Piliin mo ang Diyos. Itapon mo na yung dapat mong itapon. Kung ano meron sa bahay mo na yan ay Diyos-Diyosan. Ang sabi? Itapon. Kasi yung iba sasabihin, uy, ba't mo ginawa yan? Mapapapa ka. Narinig nyo na yan? No, yung term na mapapapa ka. Ibig sabihin, mapapasama ka. Saan po yun makikita sa Biblia? Wala. I'm telling you the truth. And you can read your Bible. Amen. Wala sa Biblia na sinasabi, pag ginawa mo yung, pag tinapon mo yung mga Diyos-Diyosan, mapapapa ka. Pinipili mo nga yung tunay na Diyos eh. So kung ano pang po yung meron pa sa inyo, again, I will let you decide. Pero sa narinig ninyo ngayon, sana ang maging desisyon po ninyo ay mabuti. At alam niyo na kung ano yun. Amen. In conclusion, Joshua 24 verse 15. At babasahin ko siya ngayon sa King James Version. Joshua chapter 24 verse 15. Sabi po dito, sorry po. Andiyan na po kayo, nabasa niyo na. Praise God. Sabi sa King James Version ng Joshua 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kapatid, yung pamilya mo, tiyakin mo, ang pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. Gaya, gawin natin inspirasyon si Joshua. Sabi ni Joshua, di ba? Nakita natin kanina sa Tagalog, sabihin niyo kung sinong paglilingkuran ninyo. Pero ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. Panindigan natin yan. Amen. Huwag kang papayag na merong ibang Diyos na pinaglilingkuran ang ating mga pamilya. As for me, and akala natin it's very beautiful verse, right? Napakaganda, pero napakahirap sundin. Kasi bago yan, meron kang kailangang piliin. Bago yan, may sinabi si Josue. Bago yung verse na yan. Last sentence na yan eh. Last phrase. Amen? Last phrase na yan eh. At yun yung napakaganda at napakahalaga doon. You have your family with you. We have our family. Huwag po nating hahayaan na yan po ay mapunta sa kaaway ng Diyos. Na yan po ay mapunta sa kinapupuotan ng Diyos. Dahil kung hindi, tandaan ninyo, ang paglipol ng Diyos hanggang ika-4 na salinlahi. Bawa ako, di ako sumunod. Una ko, pangalawa sila Cain. Susunod pa yung mga anak nila. Susunod pa yung, nakita nyo gano'ng ganun ka haba yung paglipol ng Diyos sa pamilya na yon. Yung pamilya, last na lang na halimbawa, para makita nyo lang po ito, pag gumagawa ng masama. Sa Biblia, si Akan nagnakaw. Nagtago siya ng mga bagay na sinabi ni Yahweh. Yung ba yung pinapasunog niya lahat? So, pinapasunog niya, di ba? Ang utos ni Yahweh, sunugin lahat. Nagandahan dun sa
sa robe yata ng hari, tinago niya. And then, in-expose naman ng God. Tandaan po natin ha, in-expose po tayo ng Diyos. Amen? In-expose ng God na si Akan may kasalanan. Kung tutusin, sino may kasalanan? Si Akan. Siya lang dapat ang parurusahan. Pero, anong ginawa sa kanya? Pinakuha lahat ng kanyang buong sambahayan, buong angkan. Pinagbabato hanggang mamatay. Ang lupit naman. Kaya nga mag-iingat tayo sa buhay natin. Kaya minsan napapansin niyo po sa mga pamilya, ba't siya nagkasakit ng ganito? Wala namang kaming ganito. Saan niya nakuha to? Parang ganyan, di ba? Na ano niyo po? Meron tayong mga bagay na we cannot explain and we do not know sa bagay, ba't nagkaganito? Marahil, just for me this is my own personal opinion. Marahil, dahil sa bagay na ganito. Hindi man sa'yo, napunta doon sa ibang salin lahi mo. Kaya, choose God bilang ating konklusyon at aplikasyon na rin. Choose God, serve God. Di mo lang siya basta pipiliin, kapatid. Paglingkuran mo rin siya. Kasi kasama yun doon sa Josue. Hindi lang natin na-highlight, pero sinasabi ron, sabi ni Josue, sabihin ninyo ngayon kung sino paglilingkuran ninyo. So, for us today, choose God and serve God. Amen? Huwag po kayong matakot na isuko anuman yung mga Diyos-Diyos ang meron kayo ngayon. When you choose the true and powerful God. Amen. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa oras na to. It's not that easy, Lord God, na bitawan yung matagal ng mga paniniwala, pananampalataya, dala ng tradisyon. Wala pong masama sa tradisyon, pero kung ito po ay nagkakaroon na ng kaugnayan sa maling pagsamba at maling pagpili ng tao, yun po yung ayaw mo. Kaya, dalangin po namin, O Diyos, sa oras na to, makapagdesisyon kami ng tama at mabuti. Piliin ka namin. Doon sa tanong na, sino ang pipiliin ko? Lord, ikaw ang gusto namin piliin. Pero, tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, maging malakas, maging matatag, maging matibay, maging firm yung decision namin sa pagsuko po namin, O God. Kung mayroon pa na mga Diyos-Diyosan sa amin, sa bahay, kung nasaan man, Panginoon, na nagpapatuloy ang kaugnayan ng bawat isa doon, God. Nawa, O God, ngayong oras na to, makapagdesisyon ang bawat isa na isuko po ito sa iyo. Dahil ikaw po ang tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon. Dinadakila ka namin. At ngayon, mas lalo ka namin nakilala. Salamat sa iyong mga salita. Purihin ka. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.